Welcome to Donmar TV News Channel. Ang lakas ng loob ng mga dilawan at saka mga walkie-ninam na sabihin ang bobo daw ng mga DDS. Ha? Pero hangang-hanga sila kay Robredo. Oh, tapos sabi nga nila, tapos sasabihin nila, let Lenny lead. No wonder, kahit yung mga isang bayan na yan, alam mo isang bayan na oposisyon, hindi pa sila kumbinsido kay Robredo eh. Kasi siguro napapakamot sila. Ano ba namang klaseng Robredo ito? Talagang it's not convincing. Kaya kahit anong sabihin nila ng mga dilawan at saka ng mga walkie-ninam na bobo ang DDS, natatawa na lang ako. Bakit? Pambihira, isipin mo ganun. Bobo daw tayo pero si Robredo ang idol nila. Banat bay, pinainit mo ulo ko sa kabubuan ni Lugaw. Papunta pa naman ako sa trabaho. Maging si Vice President Leni Robredo. Ang sabi naman ng kampo ni Robredo, di na nila ito papatulan dahil sayang lang ang oras ng Vice Presidente. Naks! Sayang lang ang oras ni Vice President. Ano ba ginagawa niya? Hindi, totoo. Anong ginagawa niya? Anong importante ginagawa niya? Anong trabaho niya? Yung paepal-epal niya? Ang sabi naman ng tagapagsalita ni Robredo. Hindi namin papatulan yan. Malinaw na iniiba lang nila yung usapan. Ba't naman nadidebatehin si Secretary Roque? Una, nakapokus si VP Lenny ngayon sa trabahong ginagawa ng opisina namin para dito sa COVID, yung bayan ni Han Igor. Nakapokus talagang, alam mo naman maraming ginagawa eh. Kahit ilang tao lang yun, di naman kailangan nakapokus si Robredo eh. Palusot nyo eh. Porkit mahina lang yung boss mo, papalusot pa kayo eh. Ay naku, simple lang naman yan. Hoy, Barry. Bakit? Ikaw na lang. Nakapokus no, kala mo naman daming ginagawa. Kala mo daming natutulungan eh. Hindi, alam mo kung bakit kagaguhan to sinasabi ni Barry? Bakit kagaguhan? Ngayon nakapokus sila sa tinatrabaho nila. Pero kaliwat kanan ng pagpupuna sa gobyerno. Akala ko ba nakapokus kayo? Ba't kaliwat kanan kayo namumuna sa Pangulo? Tas ngayon pag hinamong kayo, sasabihin nyo, nakapokus kami. Wag nga kami! Lukuhin nyo yung mga dilawang tatanga-tanga. Wag kami! Kasi paano naging focus yun? Kung mayat maya binabanatan nyo si Pangulong Duterte, nakapokus kayo. Pag ginamon kayo, hindi, nakapokus kami. Gago lang. Hindi, di ba? Paano hindi makagaguhan yun? Sasabihin mo nakapokus. Hindi, nakapokus kami. Pero mayat maya, yung amo mo, banat ang banat kay Pangulong Duterte. Mayat-maya yan, ha? Mayat-maya, may statement siyang banat kay Pangulong Duterte. Tapos ngayon, pag pinatulang kayo, hindi nakapokus kami. Sigurado ka bang nakapokus kayo sa trabaho? Nakapokus kayo dun sa congressman? Wala ako sinabi kung sino, ha? Malay mo nakapokus siya sa mga kaalyado nilang congressman. Pukus na pukus siya eh. Baka pukus na pukus siya doon sa congressman. Ha? Kausap yung mga liberal party na congressman. Huwag yung masama ang isip nyo. Masyado masama ang isip nyo eh. Di ba isip mo lang eh. Ito yung mga liberal party congressman. Sino ba ipopokus natin dito? Ay, ito, gwapo. May bidyote. Hindi, kayo naman eh, dudumi ng isip nyo. Maraming may bigoting congressman. Nakapokus sila sa mga liberal party na congressman. Kayo talaga, oo. Kami nilang kaalyado dun eh. Sulta. So wala siyang oras para sa ganyang klaseng mga palabas. Kasunod ang anunsyo. Wala sa oras. Tayo na lang dalawa, Barry, magdebate. Bakit?
Wala kayong oras sa mga Pilipino? Ganun, ha? Ako, Pilipino ako. Gusto kitang ma-interview. Nag-trend sa social media ang hashtag Duterte Duwag. Bagay na Ay, talagang itong GMA, paulit-ulit Duterte Duwag eh. GMA, halatang-halata na kayo ha. Nakailang araw na kayo sa akin bumobongga ha. GMA ha, nakain ng ano ha. Talagang ako, paulit-ulit eh. Umatras, Duterte Duwag. GMA ha, nakain ng mga animal kayo dyan ha. Pero hindi yung sa... Hindi, di ba? Sa totoo lang naman eh. Paulit-ulit sila dyan eh. Kahit sinasabi namang mali eh. Pero kahit kailan, di nila sinagot yung paratang ni... ni Balabagan. Kay Arnold Clavio. Hindi nila sinagot. Yan dapat ang paulit-ulitin ninyo eh. O, dapat yan si Clavio eh. Wala na talagang naniniwala sa inyo eh. Bakit? Nakala ko ba wala kayong pinoproteksyan, wala kayong kinakampihan. Pero bakit nung may nang-akusa dun sa inyong reporter ninyo, yung broadcaster nyo, wala man lang kayo sinabi? Wala pala kayo eh. May ilang suggestion ako kasi ako, sang-ayon ako sa posisyon ni Presidente Duterte. Tigilan muna yung maanghang ng mga salita kasi hindi naman natin gigirahin yung ating kapitbahay at kaibigan na China. Higit sa lahat sa panahon ngayon na lahat ng vaccine dito na dumarating hanggang ngayon, halos lahat, talagang Sinovac at galing sa China. Ano ba naman? At hindi naman natin talaga kaya girahin ang ating kapitbahay. Apakalaki ng Chinese Navy. Ano naman ang panlaban natin? So, sang-ayon ako dun sa posisyon ni Presidente, pero hindi naman natin susukuin ng Pilipinas, pambihira naman. So ang kailangan gawin talaga for me, makipag-usap ng maayos, tigilan muna yung pagtuturo at yung maanghang na pananalita at siguro mag-appoint na si Presidente ng special envoy muna na mag-usap ng masinsinan, ng tahimik, ng lihim at parang special friend daw pagtukoy kasi walang mangyayari dito sa walang tigil na akusasyon at protesta. So isa yun. Ikalawa, may tinatawag na Code of Conduct ang ASEAN sa West Philippine Sea, sakop din ang South China Sea. Dapat, noon pa yan nagawa ng ASEAN, kaya tagal-tagal na yan, 2003 pa lang pinag-uusapan na yan. Nung isang taon, 2018 yata, yung Foreign Ministry ng Chinese, hinihingi na rin yan para malaman daw nila ano daw yung pamamalakad dyan sa dagat. Kasi dapat may free access. Kasi kung nagnenegosyo naman at talagang fisherman naman, bakit hindi hahayaan? Hanggang ngayon, ang bagal naman natin na magtapos nun. So siguro that's another item that okay naman yung Code of Conduct, kaya lang hindi naman natin hawak yun. Kailangan pagbotohan ng buong ASEAN. 10 miyembro yan, hindi naman natin mauutusan, pakikiusapan na lamang natin. The other way is to go ahead and start talking about trade and commercial rights. Na siyang ginawa, nakita natin, siyang ginawa ng Vietnam. Kasi yung Vietnam, magaling sila nalalamangan tayo Parating negosyo na muna. Siguro mabuti rin gawin natin yung ganon na unahin natin yung bilateral talks, 1:1 lang, Pilipinas lang at China, kung ano ba talaga yung fishing, right? To Senator Manny, Jason Sa is a good friend. That is Jason Sa's observation, no? Pati langit at lupa nababahala. You know, nababahala ang buong Pilipinas sa ambisyon ni Senator Manny na maging presidente. Wala namang diferensya kung mag-ambisyon kang mag-presidente. Huwag mo lang banggain ang presidente natin ngayon. Manny, Senator Manny, I am not your very good friend, but I am a friend. And as a Filipino, I am very proud of your achievement as a boxer. You gave honor to the Filipino people, to your boxing career.
Well-known tayo because of that. Well-known tayo. Medyo nakilala tayo bilang Pilipino dahil sa iyo, sa boxing career. Pero ang naobserbahan ko lang, advice ko ito bilang isang nagmamahal din sa iyo. No, kung meron man akong nabanggit na kahapon sa aking mga comments, prangka din ako magsalita pero hindi ako galit. Prangka ako magsalita, kung minsan masakit pero totoo. As a friend, sabi nga ng Bible, the wounds of a friend are better than the kisses of the enemy. So when I say the truth, I say the truth. Not to hurt, but to enlighten. So, ngayon, ang akong advice lang sa iyo, Senator Manny, huwag mong igaya ang political ring sa boxing ring. Boxing ring, you use your strength, the power of your brawn, ika nga, yung lakas ng suntok mo, para gapiin mo ang kaaway sa lahat ng dibisyon. Ganyan yung mentalidad mo sa pagkakapanalo-panalo mo eh. Gusto mo, talunin mo lahat. At nagawa mo naman, at naging proud naman tayo sa iyo niyan. Oh, ngayon, parang nakikita ng taong bayan at kami dito na parang ganoon din ang paningin mo sa political ring. Parang one step at a time, one weight at a time, one division at a time. Congressman muna ako ngayon. Magsisenador ako. Hindi na ako dadaan ng vice. Diretso na akong presidente. Diretso na ako. Wala namang masama sa ambisyong ganon. Ang naging masama lang doon ay binira mo si Presidente Digong. Masakit yon sa kalooban ng maraming Pilipinong alam nilang ang laki ng ginawa ng ating Pangulo, ang laki ng kanyang sakripisyo, ang laki ng kanyang pagtitimbang-timbang sa mga makapangyarihang mga bansa tulad ng China at Amerika, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Napakagaling ng wisdom na ginawa niya para hindi tayo magkagulo dyan. Tinitimbang-timbang niya lahat yan. Amen. Tapos, pumasok ka. At ang pagpasok mo, parang birada kay Pangulong Duterte. At parang hindi mo na siya naigalang. Sumulat ka kasi kay Biden, sumulat ka sa ambasador ng China. May presidente pa tayong gumagawa ng mga bagay na yan. Hindi ikaw dapat gumawa niyan. Siyang dapat gumawa niyan. So pag ginawa mo yon, parang malaking insulto sa ating Pangulo. Para bang sinasabi mong inutil ang Pangulong ito, hindi marunong. Manny, pagdating sa political ring, lightweight ka. Si President Duterte is a political heavyweight. Amen. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya yun, matatalo ka. Oo. Matatalo ka dyan. Pagka binira mo si Presidente, talo ka dyan. Parang lightweight lumaban sa heavyweight. Naku bugbog sarado ka dyan. Yung prestige na binigay mo sa bansa, mawawala yun. Yung pagiging baksidor mong nagpakilala at mahal ka ng bansang Pilipinas bilang pambansang kamao, mauubos mo yun. Sana magiging political capital mo yun eh. Kung marunong kang gumamit noon. Ngayon, nawawala yung kapital mong yun ng pagmamahal ng Pilipino. Kasi sa politika, iba sa boxing. Kung ganyan ang mentalidad mo sa politika, iba sa boxing. Hintayin mo ang panahon mo. Ngayong nandidiyan pa ang ating presidente, hindi mo pa panahon, kaya huwag mong ipilit. Okay? Isang advice galing sa isang kaibigan. Oo. Kaya ito inihahambing ko kapag binira mo yan, pinagpatuloy mo yung patutsada mo kay presidente, para kang lightweight lumalaban sa heavyweight. Talon-talo ka dyan. Kaya stay on your level muna.
senador ka, asikasuhin mo yung legislative work mo, gumawa kayo ng batas, pabayaan mo executive sa problemang kinakarap ng bansa. Executive ang may problema niyan. Ang presidente ang dapat nating suportahan kung ano man ang kanyang maging desisyon. Because God has given him as the president the wisdom to decide for us in the matter of international foreign policies, international relationships, and our domestic affairs. Pabayaan mo muna yung executive. Huwag ka munang makialam doon. Kung meron ka mang masasabi, sana ang isabi mo yung suporta kay Presidente o suporta sa leadership ng ating Pangulo na ginagawa naman ang lahat ng bagay para nag-second demotion ng langit sa akin. Ginagawa naman yung lahat ng bagay para sa ikabubuti ng ating bansa. Nasa dikain ng puso ng Pangulo yan. So pagka binangga mo siya,